Mark Daring TV po. Ngayon magbibigay lamang po ako ng vlog ngayong sa bidyong ito ng condolence po sa isa po sa mga basketball player sa ating bansa na sikat at bata pa pero napakagaling niya ha. Rest in peace sa'yo, Rene Clark Waterbon niya. Sa'yo, isa ka sa mga magaling na basketball player sa larangan ng basketball dito sa ating bansang Pilipinas. Napakabata mo pa pero kinuha ka na agad ng ating Panginoong Ama. Okay, ngayon pag-usapan muna natin ang tungkol sa kanya. Si Rene Clark Waterbon niya ay isa sa mga magagaling na basketball player sa kasaysayan ng Pilipinas. 19 years old lamang siya ha, pero napakagaling na niya. Mula sa Talacogon, Agusan del Sur, yun po. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamagagandang hinaharap sa Philippine Basketball o PBA. Ako, yun. At ito naman ang mga nagawa niya. Nagwagi ng ginto sa palarong pambansa 2025. Ayun ha, MVP pa siya ha. At silver naman ngayong taong ito ng 2026. Yun. Kinilala bilang bituin ng Ateneo de Davao University bago siya lumipat at tinawag sa Ateneo de Manila University Blue Eagles. Oh, nakapunta siya ng Manila kahit galing lang siya Mindanao ha. At pangarap din niya na isalba sa kahirapan ang kanyang mga magulang. Yon. At ang kanyang mga magulang ay nagtitinda lamang ng isda sa palengke. Pero napakataas ng pangarap ng kanyang anak. Yun po. Ako, taong palengke din ako eh. Sa palengke din ako nagtrabaho noon. Kaya alam ko rin ang hirap na pinagdaanan ng kanilang mga magulang. Ngayon po, bakit po marami ang nagluluksa, umiiyak at nalulungkot sa pagkamatay niya? Gayong napakabata pa siya. Isa sa mga dahilan kasi, magaling makisama itong si Rene sa larangan ng basketball at sa school po at sa ibang lugar. Marunong siyang makisama at magaling. Kaya ganun, totoo nga naman na kapag magaling kang makisama, marami kang makikilala at may mga makikipag-close sa iyo. At syempre, napakabata pa niya para kuhanin agad siya sa atin. Yun. At may isa pang dahilan dahil sa kanyang murang edad na ipakita niya na wala sa edad ng galing sa paglalaro ng basketball. At may iba pa pong mga dahilan kung bakit maraming nalulungkot sa kanyang pagpanaw. Yun po, ito yung mga details na meron kay Rene. Yun, sa aking pananaw lamang. Ang akin naman pong sasabihin at pananaw dito sa kanya, napakasakit mong pong isipin na kinuha agad siya ng ating amang may kapal. Pero yung kanyang contribution, yung kanyang mga iniwan sa larangan ng PBA ay hindi na po mawawala. Ay ipakita niya na kahit na taga Mindanao siya, kaya niyang makipagsabayan sa mga taga Maynila. At siya na din po sana ang pag-asa para sa Mindanao sa kanyang lugar na pinanggalingan sa Agusan del Sur. Pero dahil kinuha na siya, wala na po tayong magagawa doon. Ang kasama niyang nalunod ay si Divine Adile, isa pong Nigerian. Kahit ang mga Black African, magaling din po sa larangan ng pagbabasketball. Guys, siya din po ay naging kaagapay, katulong at partner ni Rene sa pagbabasketball. Yun po. Ngayong gabi na po ay kung sino man po ang mga nagluluksa, nalulungkot, umiiyak, ilabas nyo lang yan. Ako, hindi ako masyadong nanonood kasi ng mga basketball kahit NBA. Pero dito sa kasong ito ni Rene, ako po ay nalulungkot din kasi malaking karangalan po ito sa ating bansa. Paminsan-minsan naman po nanonood din ako ng mga nagbabasketball. Hindi nga na palagi at laging busy. Yun. Tayo naman puro score, puro ganon, puro ganito ganon, FB, YouTube, Instagram. Pero wag lang tayo manonood ng mga hindi magandang panoorin at wag gagayahin pati. Ayun po. Sa pamilya po ni Rene Paterpolina, sa mga kaibigan, katropa at nakakakilala sa kanya, condolence po from Mark Daring TV po. Ako po ay isa sa mga nalulungkot at nakikisimpatya sa nangyaring pagkalunod na dahilan ng kanilang pagkamatay dalawa. Yun po, sana magustuhan po ninyo ang bidyong ito kahit na medyo nakakalungkot po. O paano, ingat kayo. Dito na lang muna. At sa susunod na vlog ko, science vlog naman po tayo. Yun po. At meron po kayong aabangan sa aking vlog. Hintayin nyo po bukas ang aking sasabihin.